Umabot ka na ba sa punto na parang hindi mo na alam anong gagawin mo? Yung parang wala ka na sa katinuan ng pag-iisip mo kasi litong-lito ka na anong klaseng relasyon meron ka at hindi mo na alam kung anong tamang gawin, anong tamang sabihin. Parang yung tipong lahat ng gagawin mo at lahat ng sasabihin mo ay mali. At ngayon, ikaw na ngayon ang may duda sa sarili mo kung ikaw ba ang may problema o yung asawa mo o yung karelasyon mo. Yung parang dadating ka dun sa punto na sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong gawin ko, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin ko, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong marinig, sabihin mo na lang anong gusto kong isuot para wala tayong away. Ganito ang pakiramdam kapag narcissist ang iyong karelasyon. So ngayon, kahit na pagod ka na at gusto mong umalis sa ganitong klase ng relasyon at sa ganitong klase ng pakiramdam at paghihirap, kaso hindi ka makaalis dahil sa maraming kadahilanan, maraming dahilan at hindi ka pa makaalis. So ngayon, paano ka makakasurvive sa ganitong klase ng relasyon? So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ang video na ito ay exclusive po para sa ating mga members ng ating YouTube at ng ating Facebook. Ayan, ang topic natin ngayon napakaganda kasi itong topic na to or itong issue na to ay karamihan dinadanas ng mga tao pero tahimik nila itong nilalabanan. Tahimik nila itong pinagdadaanan. So paano ka makakasurvive kung sa tingin mo ay nasa loob ka ng isang narcissistic relationship? Sabihin na natin na narcissist ang iyong asawa, ang iyong kapartner. So paano ka makakasurvive dito? Hindi lang yan sa asawa or sa partner mo. Pwede rin sa boss mo, sa family member mo o sa kaibigan mo. So kung pinagdadaanan mo tong sitwasyon na to, meron kang kasama sa buhay na isang narcissist at ikaw ay masyadong affected, ay para sa iyo ang video na ito. Ito kasi ang masakit dyan. Talaga namang hirap ka na pero hindi ka pa makaalis kasi maraming dahilan dyan. Siyempre yung finances, mga bata, maraming i-consider. Minsan sasabihin mo, mahal mo pa. So sige, sabihin na natin na meron kang sariling rason o mga dahilan kung bakit hindi ka pa makaalis. Pero ngayon, anong gagawin mo ngayon na para maproteksyonan mo naman ang sarili mo at para makasurvive ka naman sa ganitong klase ng relasyon? Hindi natin pag-uusapan dito yung yung magkakaroon tayo ng hope, ng fantasy na yes, magbabago yung iyong asawa. Yes, maiiwan mo kaagad yan. Hindi. Pag-uusapan natin dito, ano ang nangyayari sa'yo? Ano ang nangyayari sa utak mo kapag tinatrato ka ng isang narcissist? Bakit parang palagi na lang ikaw ang mali? At bakit parang pagod ka na at nauubos ka na dito sa relasyon na to? At syempre, ang pinaka-importante ay paano ka mabubuhay at paano ka makakasurvive dito sa relasyon na to hanggat hindi ka pa makaalis. So hindi ito nakafocus about fixing or ayusin yung iyong karelasyon na narcissist. Magpo-focus tayo dito sa topic na ito kung paano ka i-save at paano ka makasurvive. Ngayon, i-define muna natin ano ang narcissist. Ang narcissist ay ito yung taong sobrang nakafocus sa kanyang pangsariling pangangailangan, sa kanyang pansariling ego at gustong-gusto niya ng control at manipulahin ang kanyang kapartner. Hindi ibig sabihin nito na napakataas ng confidence nila ha, hindi. Kasi yung mga yan ay madali ring ma-offend. Gusto nila lang, lagi sila ang tama. Hirap silang tumanggap na sila ay nagkakamali. At kulang sila sa empathy or sa awa sa kapwa or hindi nila kayang ilagay yung sarili nila sa kalagayan ng ibang tao para maunawaan nila. So, hindi nila kaya yon. Kaya kulang sila sa empathy. Hindi nila maintindihan ang sitwasyon ng kabila, ng isang, nung asawa, nung partner. Hindi nila kayang arukin anong pinagdadaanan nun. So, ang lagi lang nilang iniisip, ang pinagdadaanan nila. Sila ang center, sila ang may problema, sila ang biktima.
Sila dapat ang may control, sila dapat ang tama. So sa mag-asawa, yan ang napakahirap kasi kailangan sila lagi masusunod, sila lagi ang bida, sila ang may control at ikaw mag-a-adjust. So napakahirap niyan. So ngayon, simulan na natin. Okay, unahin natin itong part 1, Invisible War. Hindi kasi to talaga kitang-kita kaagad. Ang problema kasi sa narcissistic abuse, hindi siya obvious. Walang pasa, 'di ba? Wala kang black eye. Minsan walang sigawan, hindi maingay, pero may isang bagay na unti-unti ditong nawawala. At ano 'yon? Ikaw. Kasi para kang nauubos dito, para kang nauupos na kandila sa hirap sa pakikisama sa iyong narcissist na asawa. Yung tipong dati alam mo kung ano ang tama, kung ano ang mali. Ngayon nagdadalawang isip ka na, tama ba to o mali ba to? Pag ginawa ko ba to, palagi kang may doubt. Nawala ang confidence mo sa mga bagay-bagay. Palagi kang kinakabahan sa bawat sasabihin mo, sa bawat ikikilos mo, kinakabahan ka. Na baka magalit, na baka mali, hindi mo na alam, tama ba to, mali ba to, hindi mo na siya ma-identify ngayon. Ngayon, tahimik ka na lang. Dati may boses ka, alam mo pang sabihin ang nararamdaman mo. Kaya mo pang maglabas ng iyong ng thoughts mo, ng opinion mo, ngayon hindi mo na kaya. Bakit ganun? Kasi nga, ang kasama mo ay isang narcissist at araw-araw kang binabago nitong environment na to. So kaya ito ay invisible war. Meron kang gera na nilalabanan sa loob ng inyong relasyon na hindi obvious, hindi nakikita ng maraming tao na lumalaban ka pala. So yung part 2, gaslighting. Ito talaga, marami na tayong video nito, napakarami na. Ito kasing gaslighting na to, talagang game of mind to eh. Ang gaslighting kasi hindi lang yung basta pagsisinungaling para mamanipula ka. Ito kasi yung ipinaparamdam sa'yo na ikaw mismo hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang sarili mo. Kaya bakit parang palagi kang mali? Kasi ang narcissist hindi naghahanap ng solusyon, naghahanap ng control. Yung tipong halimbawa meron siyang ginawang mali, sasabihin mo na nakita ko, halimbawa magbigay tayo ng halimbawa. O halimbawa, naiwan yung susi sa susi ng bahay, halimbawa sinusi niya, naiwan niya sa may pinto. Ngayon, nakita mo ngayon na naiwan niya doon. So ikaw, halimbawa, sisitahin mo siya na nakita ko, naiwan mo yung susi sa may pintuan. Anong sasabihin niya sa'yo? Hindi akong nakaiwan yan ha. Baka ikaw. Baka nakalimutan mo lang. Baka ikaw nakaiwan yan. Hindi ako. Ako pa makakaiwan yan. Diba? Yan yung pinaka-worst eh. Sila na yung nagkasala. Imbis na humingi ng sorry o na pasensya or tanggapin, maging accountable sa pagkakasala, ibabalik sa'yo. Sasabihin, hindi, ikaw yan. Nakalimutan mo lang siguro. Kasi ako hindi ko makakalimutan yan. Diba? O kaya naman, sasabihin, hindi, nag-overthink ka lang, emotional ka lang. So, palaging ganon. So, nasi-set up ka. Ngayon, dahil nasi-set up ka, bandang huli, sa kakaganyan niya, sa kakaganyan ng mga sitwasyon, maraming sitwasyon na ganyan, ikaw na ngayon ang nagdadalawang isip kung ikaw ba talaga ang mali dito, ikaw ba talaga ang overthinker dito, ikaw ba talaga ang may sayad, ikaw ba talaga ang may problema. So, nagsisimula ka ng magduda sa sarili mo. Yan ang mahirap sa gaslighting. Ito na ang isa pang malala sa gaslighting. Baka hindi nyo alam na meron ding tinatawag na self-gaslighting. Ito na ang pinakadelikado. Hindi lang sila ang nagga-gaslight sa'yo. Ikaw na mismo sa sarili mo ang nagga-gaslight sa sarili mo. Kasi kahit alam mo yung totoo, alam mo na yung susi ay siya ang nakaiwan. Okay? Naiwan. Halimbawa lang naman to yung susi. Maraming senaryo dyan. Tapos, binaligtad niya. Hindi ako nakaiwan yan, ikaw nakaiwan yan. Bandang huli, magdududa ka, baka nga ako nakaiwan nun ah. So, ano na nangyari? Pati ikaw, ginaslight mo na yung sarili mo. Pati ikaw, pinagdudahan mo na yung sarili mo. Halimbawa pa, sige, yung cheating. Halimbawa, nahuli mo ng babae si mister o ng lalaki si misis. Sasabihin mo ngayon dun sa asawa mo na nang bababae ka, nahuli kita, may kachat ka. O kaya talagang nahuli mo na, may ebidensya, anong isasagot sa'yo? Nahuli mo na, ang isasagot sa'yo,
Hindi naman ako mambababae o hindi naman ako manlalalaki kung hindi dahil sa'yo. So, ibabalik na naman sa'yo. Ngayon, ikaw naman, igagaslight mo yung sarili mo. Sasabihin mo, baka nga ako ang may diferensya. Baka nga hindi ako sapat. Baka nga hindi ko na ibibigay yung kailangan niya, kaya siya ng babae, kaya siya ng lalaki. Diba? Ikaw na mismo ngayon, ginagaslight mo na rin ang sarili mo. So dito nagsisimula yung pagkawala ng identity mo, yung pagkawala ng sarili mo. Yung unti-unti kang nauubos, nawawala. At para lang hindi magkaproblema, nilulunok mo na lang, baka nga talagang ako ang mali. Iyon ang mahirap. So ito, yung bakit hindi ka nananalo sa isang narcissist? Hindi ka kasi talaga mananalo sa isang narcissist. Hindi dahil mahina ka o hindi dahil mali ka talaga. Kasi hindi sila naghahanap ng solusyon. Samantalang ikaw, naghahanap ka ng solusyon sa problema. Hindi sila naghahanap ng solusyon. Hindi sila nakikinig. Gusto nila conflict at gusto nilang may pinagtatalunan dahil gusto nilang maramdaman na panalo sila. At eto pa, paano ka mananalo? Constantly, pabago-bago yan. Pabago-bago ng rules, pabago-bago ng sinasabi. So para kang nag-e-exam na walang tamang sagot, kaya talagang hindi ka mananalo sa isang narcissist. At ang pinaka-traumatic dito, ikaw naman, talaga namang nagpapakamatay kang maghanap ng solusyon at sagot sa problema ninyo. Ang problema, ang nagiging solusyon dito na maiisip mo, sasabihin mo dun sa asawa mo, sa kapartner mo na sabihin mo na lang kung anong gusto mong marinig. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong gawin ko. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong ikilos ko. Ngayon, kahit nang gawin mo yon, sinurrender mo na yung sarili mo, may babaguhin at babaguhin pa rin sila dyan. Bandang huli mag-argue pa rin kayo. Kaya ang pinakamahirap talagang tanggapin dito ay walang tamang paraan para makipag-usap sa isang narcissist. Hindi ka talaga mananalo dyan. Hindi ka makakakuha ng perfect na script dyan kahit siguro i-Google mo yan or i-chat GPT mo yan. Kasi kahit sila, hindi nila alam anong gusto nila. Kaya kahit tama ang gawin mo, gagawa sila ng bagong problema. So eto na, yung trauma bonding. Bakit hindi ka makaalis dyan sa sitwasyon na yan? Hirap na hirap ka na nga. Pero bakit hindi mo maiwan? Ito ay hindi lang dahil sa sitwasyon, kasi dahil sa attachment. Kasi attached ka sa kanya eh. Kung napanood nyo yung video natin about sa oxytocin, yung oxytocin kasi ito yung hormones natin sa katawan na tumataas yan kapag merong intimacy, diba? Kapag nagtatalik kayo, nag-holding hands, nagyayakapan. Dito kasi, itong mga narcissist, may mga moment kasi na bumabawi ito. Diba? Ito nga yung love bombing, tapos minsan napaka-sweet, minsan napakabait. So may moment na ganun. Kaya nagkakaroon ng cycle. Nagkakaroon muna ng problema, ng gulo, ng sakit sa emosyon mo, ng pagkapagod mo. Tapos bigla magiging okay siya. And then pag naging okay siya, aasa ka na naman. May pag-asa pa, magbabago siya. Iyon ang trauma bonding ninyo dito sa narcissistic relationship. May problema, and then mapapagod ka, and then magiging okay siya, aasa ka uli. Tapos ayun na naman, problema na naman, masasaktan ka na naman, feeling pagod na pagod ka, biglang babawi na naman siya, biglang aasa ka na naman, ay may pag-asa, hanggang sa paulit-ulit na ganun, kaya hindi ka makaalis. Kasi parang naging addiction na yung process na yon. Alam mo na, ganito lang talaga yung cycle namin. Kaya maririnig mo sa iba, sasabihin nila, hindi, ganito lang talaga kami. Okay lang yan, o okay din kami. Ngayon lang yan, bukas wala na yan. So hindi ka na naghahanap ng pagmamahal dito. Ang hinahanap mo na lang dito, yung relief. Yung makagaan na lang sa sitwasyon. Kaya sabi mo, okay lang yan kasi bukas okay na yan. Ngayon lang yan. So, nasanay ka na dun sa cycle. Okay? So, eto na. Dito tayo ngayon sa survival mode. Meron kasing tinatawag na DEEP method. Yung DEEP. Yung DEEP method na yan, kung hindi ka makaalis, kailangan mo ng strategy. Kailangan mong gamitan
ng isang sistema para makasurvive ka sa ganitong klase ng relasyon. So ano ba yung deep na yan? Yung unang D ay don't defend. Ito yung wala ka na. Huwag mo nang i-explain kung ano pang dapat i-explain. Don't explain about anything or about yourself. Stop explaining. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa taong hindi naman marunong makinig. Kasi hindi sila nakikinig eh. Nag-iipon lang sila ng bala laban sa'yo. So mapapagod ka lang. Ba't kailangan mo pang magpaliwanag? So if ever na meron kayong pinagtatalunan, makinig ka na lang, deadma ka na lang. Siya na lang ang magsalita, manahimik ka na lang, huwag ka nang magpaliwanag. So yan yung unang D, don't defend. And then yung susunod na letter, yung E, don't engage. Less reaction, less control nila. Kasi the more na nagre-react ka, the more nakokontrolin ka nila. So huwag ka nang mag-react, less reaction. Huwag ka nang pumasok sa any kind of emotional conversation sa kanila. Huwag ka nang magbigay ng reaction mo. Kasi pag nagbigay ka ng reaction mo, yan na. Yan sila lalong lumalakas. Lalo ka nilang kokontrolin. Lalo yan nakakaisip nakakakuha ng idea sa'yo para makontrol ka. Kaya huwag ka na lang mag-react. Tahimik ka na lang. And then yung susunod na E, don't explain. Diba? Kasi pag mas pinahaba mo pa ang iyong pagpapaliwanag, lalo mo lang papahabain ang cycle ng usapan ninyo at lalo ka lang masasaktan, lalo ka lang madedrain, at lalo ka lang niyang makokontrol. So hindi ito debate, tinatrap ka niyan. Tinatrap ka niya na makarinig ng something sa'yo at dun ka niya titirahin. Kapag may narinig yan sa'yo, titirahin yan pabalik. Hindi yan misunderstanding. Ito ay manipulation. Minamanipulate ka niyan. So the more na mag-e-explain ka, the more na may makukuha siya para ibalik sa'yo at para manipulahin ka. So trap yan. Kaya wag ka na. Tahimik na lang talaga. Wag ka na lang mag-react. And then yung last letter, yung P, don't personalize. Ibig sabihin nito, hindi ikaw ang may problema. Wag mong itutok sa sarili mo na ikaw ang dahilan bakit ganon ang asawa mong narcissist. Hindi. Kasi behavior nila yon. Problema nila yon. Sila dapat ang mag-ayos ng kanilang maling behavior. Kasi may mali sa paraan ng pag-iisip nila at may mali sa paraan ng pagtrato nila sa'yo. Kaya wag mong i-personalize na yung nangyayari sa kanya ay dahil sa'yo. Okay? So yung deep method na yan or yung deep strategy na yan, ang gamitin mo para makasurvive ka sa kasama mong narcissist, kay asawa mo, kay katrabaho mo, kay kaibigan mo. So gamitin mo tong deep strategy na ito. Okay? So ang susunod, yung emotional detachment. Sa emotional detachment, ganito yung isipin mo dyan. Para kang nakikipag-usap sa apoy na kapag hinawakan mo ay masusunog ka. So anong gagawin mo? Apoy yun, nagliliyab yun, di ba? So lumayo ka. Talagang hindi ka nagre-react, hindi ka nag-e-explain, hindi ka nagpapakita ng kahinaan mo. Huwag kang magpakita ng kahinaan mo. Hindi dahil sa wala kang pakialam sa relasyon, kundi dahil protection yun sa sarili mo. So huwag kang magpakita na nanghihina ka dahil sa ginagawa niya. So pero pag ginawa mo tong deep strategy na to, unti-unti mareregain mo yung iyong confidence. Kaya huwag kang magpakita ng kahinaan. Kasi hindi mo sila kayang baguhin. Ang makakapagbago lang sa isang narcissist ay kung sila mismo sa sarili nila ang magdesisyon na gusto kong magbago, ayoko nang maging narcissist. Pero Diyos ko po, napakahirap gawin nun. Pero meron namang nakakakaya. Meron akong mga client na nakakayanan nila na magbago alang-alang sa asawa at sa pamilya para hindi sila masira, para hindi sila magkahiwalay. May mga client na po akong nakasurvive at nabago nila yung kanilang behavior. Matagal-tagal pero tiyaga talaga. Kaya naman. So ikaw, hindi mo siya kayang baguhin, so ang babaguhin mo ngayon ay kung paano ka makitungo para lang makasurvive ka. So sa mga nasa ganitong sitwasyon, kung kaya ninyong makasurvive or maka-move on sa mga ganitong klase ng sitwasyon dahil sa inyong mga pag-aaral, panonood ng mga video katulad nito, ay maganda po yan.
Pero kung talagang sa tingin ninyo ay kailangan ninyo ng tulong or ng guide, ng coaching, ay nagpo-provide po ako ng coaching o meron din siguro kung gusto niya ng personal na coaching, humanap po kayo diyan sa malapit sa inyo. Okay, so ang reality dito, wag niyong isipin na hindi ba na kapag ginamit niyo tong mga strategy na to, eh sasabihin niyo sa sarili niyo na hindi ba ako nagpapatalo dito? Hindi. Kasi ang goal mo dito, hindi yung dapat kang manalo. Ang goal mo dito ay mabuhay ka, makasurvive ka nang hindi ka bagsak na bagsak, yung hindi ka drain, na lahat na lang, na pati yung pagkatao mo, yung sarili mong mismong ikaw, hindi mo na maintindihan kung ano ka at masyado ka nang walang confidence. So yun lang talaga, ang isipin nyo, hindi kayo ang may problema dito, hindi kayo ang mahina dito, at hindi mo kasalanan ang ginagawa nila, okay? Behavior nila yan. At kung hindi ka pa talaga makaalis, okay lang yan. Pero habang nandyan ka, matutunan mong protektahan ang sarili mo para hindi ka makaramdam na para kang nababaliw, na palagi kang nalilito. Dahil hindi mo talaga sila kayang baguhin, pero kaya mong bawasan ang epekto nito sa sarili mo. At minsan, ang pinaka-powerful na pwede mong gawin ay yung huwag ka nang sumubok na manalo sa kanila. So ang mangyayari dito, alam nyo, kapag ginamit nyo tong mga strategy na to, doon sila maaapektuhan, doon sila nakakaramdam ng pagkatalo. Kasi hindi ka nila mamanipula, hindi ka nila mamanipulate na. So diyan tinatamaan ang mga narcissist, yung hindi ka na lumalaban, yung wala nang marinig sa'yo, yung hindi ka na nagpapaliwanag. Naku, diyan sila affected, diyan sila naaapektuhan. Kasi the more na may nakukuha sa'yo, the more na makokontrol ka nila. So ngayon, walang makuha sa'yo, hindi ka makontrol. Diyan ngayon sila makakaramdam ng affected sila. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito, and see you sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat sa inyong mga nag-join as member ng aking channel. Maraming salamat po.